Hello mga ga, ito kasi yon kung bakit po tayo palaging umuwi sa bukid or sa bundok sa ating lugar. Malalaman nyo lang yan mamaya, basta tapusin nyo lang po yung ating video. Pagdating namin dito sa bayan ng Escalante City ay dumaan kami muna sa merkado. Bibilihan ko muna yung papa at mama ko ng paborito po nilang ulam. At bili din tayo ng isda, rambol po ito, hindi naman masyadong mga malaki, mga maliit lang man. Pero mahal din po yung kilo nito, 140 pesos, pero okay lang. At dito nadaanan po natin yung iba't ibang klase na binabalot na mga tinapay. At syempre, ito din po yung ating naging negosyo. Ito din kasi yung mga ginagawa namin mga ga na dinideliver po namin sa mga Tiangge at mga grocery store. Halos yung nakikita natin dito na mga tinapay ay mayroon na po tayong mga upload na recipe dito lang po sa ating page. Ang liit na po talaga ng mga tinapay natin ngayon mga ga kasi sobrang mahal na po talaga yung mga materials ng ating tinapay. Kaya sa ating mga customer po, mga suki po natin ay intindihin nyo na lang. Lalo na po yung mamimili po natin. Sana maintindihan nyo lang po kami. At naumay na din tayo sa tinapay ay maghanap muna tayo ng kakanin. At ito po yung paborito po namin, ang budbud ng Escalante City. Mga alas 6 pa po ito ng umaga kaya wala pa po yung ating bibingka. Dito kasi sa tabi niya ay mayroon din ditong nagbibinta ng bibingka. Sikat na sikat dito mga ga yung bibingka ng Escalante City. Na yung bibingkang bigas po nila ay hindi po talaga tinipid sa niyog. Natulad din nitong budbud na binili namin mga ga ay hindi po ito din tinipid sa niyog. Ay malasahan mo talaga yung marami pong gata na nilagay. At mura lang po yung bintahan nila kasi libre lang naman sila sa niyog. Kaya yung bintahan nila nito sa budbud ay 5 piso lang po yung isa. At pagkatapos namin kumain ng kanilang budbud ay bumalik kami dito sa loob ng palengke or sa isdaan. At bibili naman tayo ng mga paborito po nating shells. At mura lang po yung kilo ng kanilang scallop dito. At ito po yung lato, at yung tinatawag dito na lato, ay bibili din tayo nito kasi na-miss ko din ito eh. At syempre ito po yung paborito ko, yung tinala na sisi. At pagdating doon sa bundok, ay lagyan ko po ito ng malunggay. At tinudo ko na ito mga ga, bumili na po ako dito ng medyo marami kasi yung iba dito ay gawin po nating kinilaw. Lagyan po natin ito ng maanghang na sili. At ito masarap din po itong adobuhin, lampirong po yung tawag dito sa amin. At ito talaga yung sobrang na-miss ko mga ga kasi ito po yung gawain ko noon sa Katunggan noong bata pa ako. Ito po yung mga kinukuha ko. Ang sarap talaga nito mga ga lalo na paglagyan natin ng gata. Pero grabe ga ha, ako'y naninibago din kahit na malapit lang naman dito yung dagat na pwedeng mapagkunan dito ay medyo mahal din po yung kanilang mga ganito. Wala na talagang mura ngayon. Siguro manginhas na lang ako para ibenta. Ayun, pagkatapos na po naming mamili, ay diretso na po kami sa bundok or sa bukid. At ito na mga ga yung sinasabi ko sa inyo na kung bakit tayo madalas na umuwi dito sa bukid. Kasi po ay nagpagawa po kami mga ga ng kulungan ng baboy. Ito po yung sahod natin yung nakaraang buwan. Dahil po sa suporta po ninyo mga ga ay nakapagpatayo po kami ng kulungan ng baboy. At makabili kami ng mga BA. Maraming salamat talaga sa inyo mga ga sa inyong suporta sa akin sa mga panunood nyo po ng aking mga video. Nang dahil po sa inyo ay sa wakas po ay mabigyan ko na po ng pangkabuhayan yung aking mga magulang. Maraming salamat talaga sa inyo mga gaulit nang dahil po sa inyo ay napasaya ko po yung papa ko at may pangkabuhayan na po sila. Grabe ang mahal na po talaga ng mga materialis. Kulungan lang po ito ng baboy pero ang laki na po ng nagastos natin. Kailangan talaga natin itong PVC para dito dumaan yung dumi ng mga baboy para maging malinis talaga yung ating kulungan. At dito mga ga, excited na po tayong kunin na po natin yung mga nabili po natin na mga BA. Malapit lang naman yung nabilhan natin ng mga BA, kapitbahay lang namin, kaya iniisa-isa na po namin ng asawa ko sa pagkuha. At ito na po yung ating 6 na biik mga ga. At pagkalipas ng mga ilang araw ay ito na po yung ating kulungan ng baboy ay natapos na din sa wakas.
Sana maayos po yung paglaki ng ating mga baboy. Para sa susunod na pagbalik natin dito ay mga malalaki na po sila. Kaya abangan nyo na lang mga ga yung paglaki ng ating mga baboy. Ala! Ala! Gilain-lain na din. Dik, dik, dik. Budik di!